Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonel. Alam po ninyo, marami po tayong kaibigang Ilonggo. At tulad po ng mga Muslim, hindi po sila nanloloko sa kanilang pananalita, kundi sadyang makulay lamang ang kanilang pananalita. Ito pong si General Nicolas Torre ay Ilonggo. Alam ko po kung saan siya nanggaling, sa South Cotabato, sapagkat ako ay naging dekano or dean ng college dyan po sa South Cotabato at naging city councilor po ako ng General Santos City dyan po sa South Cotabato. Samantalang si General Torre, siguro nung ako po ay nagtuturo, high school pa lamang yan, sapagkat bata pa yan. 54 years old, 55. Katunayan, taga Marber po yan, Coronadal, South Cotabato. Katunayan, pag hindi po yan natanggal bilang chief ng PNP, siya po ay magre-retiro pagka-chief ng PNP sa year 2027 pa lamang. At sapagkat pinagbubuti niya ang kanyang trabaho, siya po ay medyo nakatapak siguro ng mga paa, ika nga, stepping on some toes. At doon po sa mga lumalabas na balita, mukhang hindi masyadong nagustuhan ni Secretary John Vic Remulla ng DILG yung kanyang pamamalakad na parang kaharian niya, yung kapulisan, na pagka ang tingin niya sa isang pulis ay hindi nagpiperform, sinusugod niya on the spot, tinatanggal niya, nililipat. At siyempre, yung mga chief of police, mga kaibigan, meron mga kaibigan niya na mga congressman, mga talaga sa kanila nung panahon ni Ben-Hur Abalos bilang mga regional director at kung ano mga posisyon. Si General Torre, na kauna-unahang PNP chief na hindi po nanggaling sa hanay ng Philippine Military Academy, muntik po tayo nagkamali, Philippine Millionaires Academy, sapagkat lahat po ng PMA na nakarating ng pwesto ng general ay milyonaryo. Dapat ito ay sila ay lifestyle check at tignan ang kanilang binabayarang mga buwis. Huwag po kayo matakot dyan, mga PMA na yan. Atin pong pinag-aral yan sapagkat sila ay scholar ng bayan. Tayo po nagagastos dyan sa PMA upang magkaroon tayo ng mga matitinong military officer. Pero sa halip na military po sila mapunta, gusto nilang pulisya sapagkat sa pulis, nagiging Bato de la Rosa sila, nagiging billionaire, yumayaman. Katunayan, isa sa pinakamaduming chief of police, notorious at corrupt ay galing sa PMA. Yan po ay si General Ronald Bato de la Rosa. At ginawa pang senador. Yan po ay ating pong nakikitang hindi magandang pamamaraan na pagpapalakad po ng ating pulisya, sapagkat meron po tayong binabayaran din na institusyon, Philippine National Police Academy, upang mag-training po ng trabaho ng pulisya. At siya po ang PNPA. Ang graduate ng PNPA ay si General Nicolas Torre. Sa kanyang sariling pagpupunyagi, naging po yan, rose from the rank, mababang pwesto, tiniente, naging chief inspector, naging kapitan, naging major, naging lieutenant colonel, naging colonel, at naging general. Katunayan, yung kanyang dalawang biggest achievement ay yung pong pagkakahuli kay
yung mandarambong na gumagamit ng pangalan ni Kristo. Kawawa naman yan si Kristo. Ginagamit na pang-hold up ang kanyang pangalan. Sabi nga ni Digong Duterte, paano naging Diyos yan si Kristo? Ginulpi-gulpi, sinalvage, tapos Diyos, meron pong Diyos na ganyan, nakakawalang bilib. Yun po yung paninindigan ni Rodrigo Roa Duwag, traidor, pangit Duterte. Pero yung pong paggamit ng pangalan ni Kristo para mang-hold up ng mga kaawa-awang mga tao para gawing mga sex slave sila Arlene Stone at mga ilang pang mga Pilipinang kababaihan, yan po ay it's not only using the name of God in vain. Yan po ay massacring the name of their God in vain. Masyado pong naaboso yung mga nagpapanggap na banal sa pangalan ni Kristo. Abay, nakikita po natin karamihan magdanakaw. Abay, nakita natin ang pinakamalaking nanakaw na pundo ng flood control ay dyan po sa Bulacan. At ang congressman at senador na nanggaling po riyan ay walang iba kundi ang Villanueva family. Eddie Villanueva, congressman, Mayor Villanueva, anak ni Eddie, at kapatid ni Mayor Villanueva, Joel Villanueva, magnanakaw sa flood control, Joel Villanueva. Kaya pala ganun na lamang ang pagtatanggol nila sa korupsyon ni Sara Duterte, mga kaibigan, sapagkat sila mismo ay maraming bahong itinatago. Kaya po, babalikan natin itong si General Torre. Marami pong adverse, hindi mabuting reaksyon, adverse comment or reaction sa ginawa ng Malacanang na unceremonious. Unceremonious yan kahit ano ngayon sabihin ninyo na hindi, bibigyan siya ng bagong pwesto. Huli na ang lahat. Dapat, pag ikaw ay mabuting presidente, kinausap mo muna, medyo pinag-isipan mo, ito ang klaseng pulis na kailangan mo, nandun siya sa buwelo ng kanyang programa na 5-minute response. Yan ang kailangan ng kapulisan. Na sa 5 minuto na ikaw magsusumbong, meron ng pulis na sasaklolo sa iyo. Si Torre lamang ang nakagawa niyan. At yung nalagpasan niya, yan po sa pagkaka-appoint sa kanya ni Marcos, etong si General Nartates, IPMA, yan po ay malapit naman doon po sa Malacanang kay Amy Marcos at kay Secretary Bersamin. Kaya ginulat po tayo ni Secretary Bersamin, effective immediately, forthwith, agad-agad, ikaw ay tinatanggal bilang Chief of Philippine National Police. Abay, pupungas-pungas pa siguro mata ni General Torre, no? Kaya, sapagkat maaga po yan nagtatrabaho, bago pa lamang siya umiikot-ikot sa mga kapulisan, baka napahiya pa siya. Nag-i-inspection siya ng mga police stations kung nandyan na mga hepe. Yung pala darating sa kanya ang balita na agad-agad siya ay tinatanggal. Ito ay ating pong pinoprotestahan. Ito po ay ating pinupunaan. Napupunaan po natin itong si BBM sa ganitong paraan ng lack of statesmanship, lack of political savvy, yung pong kagalingan na bumuelo sa politika. Napaligaya niya ang kanya mga kalaban. Nagdiwang sila Bato de la Rosa, nagdiwang si Sara Duterte, nagdiwang at nag-congratulate si Amy Marcos. Alam ko na hindi ito ang gusto mangyari ni BBM, pero yun po ang nangyari. Ngayon, isa sa mga pinakamagaling na achievement ng pag-appoint ay si Torre. Tama si BBM na si General Torre ang inilagay mo dyan. Nagkaroon ng pag-asa na mabago
ang isa sa pinakabulok na institusyon ng gobyerno na kung tawagin po ay Philippine National Police. Ngayon, balik na naman tayo sa PMA. Yung mga PMA, mga kaibigan, abay, hindi na naman natin nilalahat. Yung PMA nakapag-produce po ng Sonny Trillanes, nakapag-produce po yan ng Dencio Acop, nakapag-produce yan ng Leonardo Odonio at iba pang matitinong mga military officers. Pero, nagkaroon din po dyan yung pinakamabulok. Nandyan yung mga De La Rosa, Bato De La Rosa, Oscar Albayalde, General Coriamat, General Azurin. Abay, mga kabulukan po ng kapulisan yan. At kung sila po ay nagplaplano na i-libel tayo dahil po dyan, abay, welcome po kayo. Uulit-ulitin ko yan. Ako, demanda nyo ng libel, hindi ako matatakot. Uulitin ko pa 3 beses ang araw na kayo ay corrupt. Kaya po, mag-isip-isip kayo sapagkat 100 beses ko pang uulit-ulitin dito po sa ating YouTube channel na kayo ay corrupt pag ako i-demanda ninyo ngayon. Sapagkat masyado pong seryoso itong ating pinag-uusapan, bayan po ninyong magbiro muna ako ng konti para mapangiti ko naman itong sila Mayor Lirio ng Tanawan, Batangas at yung pong sila Pablito Avila ng Tacloban City, sila Doktor dyan po sa Angels Burger House dyan sa Central Avenue at yung pong mga Wata-Wata members dyan po sa Tondo at lahat po ng mga subscribers natin at nakikinig sa atin. Ito po mga Ilonggo, wala po kong masamang tinapay dyan sapagkat ang napangasawa ng ate ko ay Ilonggo at nung bagong kasal sila, binisita ko sila sa Iloilo at doon po ako na-discover sa Iloilo na maging announcer. Kaya po natuto tayo ng konti ng Ilonggo. At ito kamutanan sa Utam Semporium, nagabaligya ang Orlon t-shirt, nylon panties, ayun, medyo nangiti po tayo kasi panty na pala yung English na pala yun. Ganun pa man, nagpapauna po tayo na wala po tayo masamang tinapay sa mga Ilonggo. Pero ito po ay bahagi na ng mga tribo-tribo sa Pilipinas. Ang mga Ilonggo, masyado pong makulay din ang kanilang pananalita at malambing. Pag halimbawa galit sa iyo, patsyong kita, tinatanong ka naman kung gusto mong patayin ka. Bay, patsyong ka, ngayon. Meron po tayo nabalitaan na nagkakaroon ng konting pormahan yung Ilocano at Ilonggo. Ilocano po ako. Hindi po tayo sumasali dyan. Pero, medyo nagtataka rin tayo. Kasi sabi ng Ilonggo, ay, ang mga Ilocano, yun sila Marcos, Ilocano. Sabi niya, ang mga Ilocano, ginagawa lang namin halo ng simyento. Mga Ilocano, ibig sabihin mga laborer. Yan po ang marka ng Ilocano, masipag at kuripot. Pero masipag. Ang sabi ng Ilonggo, yung mga Ilocano, ay ginahalo lang ng mga tagahalo lang namin ng simyento. Ang sagot ng Ilocano naman, tama po yan. Sa amin naman pong lugar, hinahalo namin ng mga Ilonggo sa simyento. Ayun, medyo hindi kayo masyado natawa kasi hindi rin ako natawa. Ngayon mga kaibigan, iiwan po natin yung ethnic jokes, ika nga. Pero alam po ninyo, kung nagyayabangan niya mga tropa-tropa, wala nang kasing siga ang Ilonggo. Sapagkat, ang sabi ng Ilonggo, sa amunya, sa haro, ang pira, girapiko, girapalapa. Masyadong mayaman ang Iloilo. At ang kwarta raw ay pinapala at pinipiko. Yan. Sa amunya, ang kwarta, girapiko, girapala lang.
sobrang dami po ng pera. Siguro nakadali sila sa flood control budget ng Public Works and Highways. Pinapala nila ang pera, parang si Diskaya. 100 ang kotse. Alam po ninyo, ako, hindi po ako nagigitla dyan sa mga kotse-kotse, mga alahas-alahas, mga rilo-rilo. Yan si Joel Villanueva, meron siyang 11 million peso na rilo na kulang po ng media. At itong si Bato de la Rosa, sinabihan siya ni Gretchen Barreto, "Uy, ang ganda ng rilo mo, Patek Philippe yata yung naginto." Sabi ni Gretchen Barreto, "Ang ganda ng rilo mo, Senador." Parinig po yan sapagkat siyang rilo, binigay po nila habang merong investigasyon ang missing sabungero sa Senado. Ito po yung unang investigasyon na kinalimutan na po sapagkat ang chairman ng Peace and Order na mag-iimbestiga ng missing sabungero nung araw ay walang iba kundi itong kalbong ampaw ang katawan, ampaw ang utak, ang pangalan, Senator Bato de la Rosa. Dapat hindi mo ginagamit yung relo na yan. 50 million lagay sa iyo ng pumatay ng mga missing sabungeros. Nakakaya, senador ka ng Republika ng Pilipinas, senador ka, animal ka. Yan po mga magnanakaw yan sa gobyerno. Dapat hindi natin yan pinapatawad yung mga Bongo, Joel Villanueva, Chis Escudero, Bato de la Rosa, at lahat po ng mga bumoto laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian sa Office of the Vice President. Lahat yan. Hindi ako naniniwalang sila ay bobo, hindi ako naniniwalang sila ay nagkamali. Naniniwala po kung alam nila na sagrado at tama ang mag-imbestiga ng katiwalian. Pero bakit nila nilalabanan ang pag-iimbestiga? Bakit? Sapagkat napakalaking pera. Sabi nga ni General Magalong, hindi na gumagamit ng vault ang mga magnanakaw sa gobyerno. Alam po ninyo yung vault? Yan po ay parang maliit na aparador, kalahati po nito. Na bakal na merong iniikot-ikot at hindi mo mabubuksan yan, hindi nasusunog. Diyan po tinatambak ang mga maraming pera. Ang laman po siguro niyan, nakaabot ng mga 10 million or 20 million pesos. Hindi ko po masyadong sigurado sapagkat hindi po ako masyadong nagbibilang ng milyon-milyon pera. Kunyari lang. Nagbibilang din po tayo pero hindi naman po milyon, kundi pa 20-20. Ngayon, ba't hindi po tayo nagigitla? Sapagkat ginagamit ko po ang aking utak. Ang relo mo, Villanueva, Joel Villanueva, ay 11 million pesos galing sa nakaw. Ang relo ko, 5,000 pesos galing sa aking pagiging journalist. Pero, ano ang bintahin mo sa akin? Pag alas 12 ng gabi, alas 12 rin sa relo ko. Hindi ka naman nadadagdagan ng 1 oras man lamang ng kalamangan ng iyong gintong relo na iyong ninakaw. Walang nadagdag, naguhit. Yun pa rin. 24 hours pa rin. At itong si Diskaya, tama ka, Vico Soto. Tama yung iyong pagbubunyag at ang iyong pagsisilakbo ng damdamin na bakit parang pinangangalandakan ang nakaw na yaman at tinutulungan pa ng media. Yun po ang underscore natin dyan. Wala po tayong sama ng loob kay kasamang Julius Babaw at kay Miss Corina Sanchez. Professionally, magagaling naman po yan. Pag sila po ay nagpagamit upang pangalandakan ng mga diskaya ang kanilang yaman, medyo questionable po yan. Sapagkat
Pag ang isang tao ay nagkamali o meron pong nagawang kasalanan, mas kasalanan po na sila ay ayunan o manahimik tayo. At pag ayunan mo pa yan, lalo po mas masama yan. At yan po ang ating pinoprotestahan. Yan po ang sinasabihin natin. Dapat sa media, para kang pare, para kang teacher, para kang isang uliran na mandirigma para sa bayan. Huwag kang magkakaroon ng kapintasan tungkol po sa mga bagay-bagay na makakapagbawas ng iyong kredibilidad. Hayaan mo na meron mga magko-comment sa iyo ng kapintasan pero hindi kasama ang korupsyon, hindi kasama ang immoralidad o hindi kasama yung paggawa ng masama sa iyong kapwa. Kaya nga po, yung mga nagpapasikat, may mga media na mga anyayabang, ang dami po nilang kotse. Hindi po ako nagigitla dyan sa mga iskalad Cadillac ninyo. Hindi ako nagigitla sa inyo mga bago at mahal na SUV. Sapagkat yung aking pong lumang Everest, pareho lang na tayong makakarating doon sa pupuntahan. Pareho lang tayong magbabayad ng mahal na gasolina sapagkat pinamahal ang buwis ni Rodrigo Duwag Duterte, mga kaibigan. Hanggang ngayon, nakukuba ang taong bayan sa pagbabayad, nakukuba sa pagbabayad ng mahal na gasolina sa kadahilanan ng pagpataw ng mga buwis nila Duterte at ni Ralph Recto. Kaya mga kaibigan, huwag po kayo maniniwala na pag ang kotse mo ay napakatulin, hindi kayang marating ng kotse mong Toyota Vios lamang ang lugar na pupuntahan yan. At kung yan po ay sinasaluduhan ng mga general, bahala po sila, pareho lang silang korap. Pero ang mahalaga, pag bumaba ka sa inyong sasakyan, taas noo ka at maraming nagbumabati sa iyo, maraming nagdadasal para sa iyo, maraming nagko-comment, at maraming nagsusubscribe, pareho po ninyo. Kaya po tayo, lumalakas lalo ang loob. Ngayon, mga kaibigan, ituloy natin dapat, Ginong Marcos, makinig ka please. Hindi po tayo nagbibigay sa inyo ng payo na para lumabas na mas magaling tayo. Tayo po ay nagbibigay ng payo sapagkat may malasakit po tayo sa ating bansa at sa inyo. Halimbawa, dyan po sa PNP, gawan nyo ng paraan na pagpatuloy pa rin yung programa ni Torre sapagkat yan po ay makakapagpabuti sa pulisya. Yan ay makakapag-improve ng kanilang pagsisilbi sa taong bayan. At yung pong binibigay nyo sa kanyang pwesto, anti-corruption, kung yan po ang gusto ninyo, hindi po natin kailangan si Torre dyan. Kailangan natin si Torre sa mas mabuting law enforcement at pinakita niya na karapat-dapat siya na maging top law enforcer sa ating bansa. Ngayon, kung gusto po ninyong gamitin pa rin si Torre, yan ang gawin yung Secretary of Interior and Local Government para makabawi naman ng dangal yung isang general na itinaya niya ang kanyang buhay lamang kay Kibuloy at kay Duterte. Ngayon mga kaibigan, marami tayong pagpipilian, anti-graft and corruption. Andyan si Mayor Magalong, you tap his shoulders, gamitin po ninyo yan. Nandyan si Senator Lacson at si Senator Tito Soto. Pwede niyong gawing consultant po yan sa Presidential Anti-Corruption Commission. Nandyan din si Laila de Lima. Kung ako ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa ngayon, kukunin ko si Laila de Lima as Secretary of Justice or as Ombudsman. Nandyan si Ronald Llamas.
may gagawin ko po yung advisor on political affairs. Siya po yung advisor on political affairs ni Pinoy Aquino. Si Kim Inares ng BIR, yan po ay kabarilan ni Pinoy Aquino. Babae po yan, abogada, na napatakbo niya ang Bureau of Internal Revenue sa napakagandang pamamaraan sa loob ng termino ng diluan na Pangulo na si Pinoy Aquino. Lumalabas sa anumang pag-aaral, anumang research, ang pinakamagaling na naging Pangulo magmula kay Ginoong Ferdinand Marcos Jr., isama niyo na yung nanay ni Pinoy, ang pinakamagaling na naging Pangulo sa ekonomiya at sa law and order, sa security ay si Pinoy Aquino, mga kaibigan. Sa customs, pinakamagaling ay ang dilawan na Commissioner Bobby Tanyada. Ngayon, mga kaibigan, ang gawin naman ninyo na dapat magkaroon tayo, makinig ka mabuti, Mr. BBM. Dapat magkaroon tayo ng Presidential Commission on the West Philippine Sea para sa ganun, mapalaganap natin ang ating awareness ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Burahin po natin yung paninindigan ng isang senador na si Rodante Iglesia ni Cristo Marcoleta na ang West Philippine Sea ay katang-isip lamang at dapat dyan ay South China Sea. Katraidoran po yan. Burahin natin yan sa ating pong consciousness. At yan po ang ating pong paninindigan, ating pong bigyan ng pagkilala, i-congratulate yung mga Vico Soto na nagkakaroon po ng pag-asang meron pang katinuan ang mga Pilipino, meron pa mga Vic Soto, meron Magalong, meron Tariela, meron Bobby Tanyada, Kim Inares, Ronald Llamas, Christian Esguerra, Chris Tan, at ilang pang mga vloggers, mga kaibigan, na nagsasabing dapat wag na natin i-recycle ang kasamaan ng mga Duterte sa pamamagitan ng pananatili ng Duterte sa ating kapaligiran. Atin na pong persona non grata sila sa ating pong kultura at kapaligiran, kalikasan. Ito po ang kawal ng demokrasya. Kawal ni Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!